Hi guys, narito ang ika-120 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Bago tayo magsimula, maraming salamat kay at Lunar Body Jero-R97 sa pagbigay ng 50 spiritual stone. Tara at simulan na natin ang kwento. Pinigilan ng ating bida ang pagkilos at pagsasalita ni Xiao Yu. Wika ng bida, kung ayaw mong mamatay, manahimik ka. Dagdag pa ng bida, ang mga taong ito ay may malakas na aura. Hindi ko alam kung matatakpan tayo ng aking mga inscription. Habang may mabilis na papalapit sa kanilang posisyon. Dahan-dahan bumababa ang dalawang nilalang. Nakalapag na ito sa lupa. Sabi ng nakakapangpula, "Ha, saan sila naglaho?" Saad ng mukhang unggoy. Ang dalawang aurang iyon ay talagang mahina. Palagay ko ay wala silang kinalaman sa bata. Sabi ng nakakapangpula, marami siyang pinatay sa amin, kung hindi ko siya papatayin ng aking sarili, hindi ko na maalis ang galit sa aking puso. Dagdag pa nito, kahit na may kinalaman sila o wala, kakaiba ang paglitaw at pagkawala nila. Maghahanap tayo, sa isip. Dalawang eksperto sila ng demonyo. Palagay ko ay kaya ganoon ang kilos ni Nieli. Matagal na naghanap ang dalawa. Sa isip ng bida, hindi maganda. Isa sa kanila ay papalapit sa amin. Nasa langit na sila kung sakaling makalapit sila ng 9 na metro o higit pa, mahahanap nila tayo. Patuloy na naghanap ang mga ito. Pinipigilan pa rin ng bida na makapagsalita si Xiao. Habang nakatago sila sa may gilid ng puno. Nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakakapa na pula. Pag-apakyong sa lupa, sumigaw ito ng, "Doon banda, bilasan natin." Sabay alis ng dalawa ng mabilis. Agad na naglaho na parang bula ang dalawa. Nakahinga ng maluwag ang bida. "Hayes, mukhang hindi tayo ang target nila." Saad ni Xiao Yu, "Bitawan mo na ako." Wika ng bida. Ang sitwasyon ay kagyat na wala ng ibang paraan. Habang namumula si Xiao Yu, sabi ng bida, hindi tayo pwedeng manatili dito ng matagal. Kailangan nating makatakas mula dito habang wala sila. Reaksyon ni Xiao Yu, "Ano?" Nagulat bigla ang dalawa. Biglang may nagsalita na isang nilalang. "Saang banal na sekta kayo nanggaling? Ang banal na balahibo na sekta o ang langit na apoy na sekta?" Sa isip ng bida, kailan siya nakarating sa likod natin? Hindi ko man lang napansin. Mas malakas pa siya kaysa sa dalawang iyon. Natigilan ng sandali ang tatlo. Wika ng bida, "Hoy! Sino ka?" Sa isip niya, ano ang gusto niya? Papatayin tayo ng lalaking ito sa isang iglap. Pagpapakilala ng nilalang. "Ako ay si Wu Yazi. Mahigit na 80 taong gulang na ako. Ibig sabihin ay dapat ninyong tawagin akong Lolo." Nagtanong ako sa inyo. Hindi lang kayo sumagot, pero tumalikod kayo at nagtanong din sa akin. Wika ng bida, 80 taong gulang. Maraming demonyo ang hindi pa nagkakaroon ng espiritual na karunungan sa loob ng ilang taon. Talented ka, kahit papaano, bata ka pa rin sa mga tuntunin ng edad ng demonyo. Saad ni Wu Yazi, hindi ba kayo mga bata rin? Dagdag pa ni Wu Yazi, hindi ba kayo nag-aalala na papatayin ko kayo? Nasa langit lang kayo ng kapalaran. Tuldok, wika ng bida, kung gusto mong patayin kami, ginawa mo na sana. Saad ni Wu Yazi, buti na lang, nakilala ninyo ako. Wika ng bida, simula nang makarating tayo sa labas ng mundo, handa na tayong mamatay. Wala nang kapalaran dito. Saad ni Wu Yazi, hindi ba kayo natatakot mamatay? May naramdaman si Wu Yazi. Ha! Sa isip niya, may mga bakas ng aura ng espasyo-oras sa inyo. Natigilan ang bida. Ganoon din si Xiao Yu. Saad ni Wu Yazi, huwag kang mag-alala. Wala akong sama ng loob sa inyong dalawa, at hindi ko kayo gagawa ng anumang bagay ng walang dahilan. Dagdag pa nito, kaya narito rin ba kayo para sa walang laman na ilusyonaryong banal na palasyo? Walang ideya ang dalawa. Reaksyon ni Wu Yazi. Ha! Saad ni Wu Yazi. Hindi ba kayo narito para sa walang laman na ilusyonaryong banal na palasyo?
Kung gayon, ano ang ginagawa ninyo dito? Hindi ba ninyo alam na mapanganib ang lugar na ito? Tuldok, sa isip ng bida, narinig ko na ang walang laman na ilusyonaryong banal na palasyo sa aking nakaraang buhay. Ito ay isang malaking palasyo na naiwan ng isang kataas-taasang eksperto mula sa sinaunang panahon. Ang mga pintuan ng palasyo ay bubukas lamang isang beses bawat 6 na taon. Maraming kayamanan ang nakatago doon, pati na rin maraming panganib. Maraming eksperto ang nagsipagdaloy dito tuwing nangyayari iyon. Sa loob ng humigit kumulang 60 taon, sasalakayin ng sekta ng Diyos-demonyo ang walang laman na ilusyonaryong banal na palasyo at bubuksan ang kayamanan ng sinaunang makapangyarihan. Saad ni Wu Yazi. Marami akong tinatanong sa inyo na hindi kinakailangan. Mga eksperto lang kayo sa langit ng kapalaran, pagkatapos ng lahat, ang pagpasok sa walang laman na ilusyonaryong banal na palasyo ay parang paglalakad patungo sa kamatayan. Dapat kayong umalis sa lugar na ito. Mabilis. Wika ng bida. Bakit ka hinahabol ng 2 eksperto ng demonyo? Narito rin ba sila para sa walang laman na ilusyonaryong banal na palasyo? Tumawa si Wu Yazi. Sabay sabi nito, "Pass. Hinahabol ako. Paano magiging kalaban ko ang 2 gago na iyon?" Dagdag pa nito, may kabuuang 6 na espiritual na bulwagan sa sekta ng Diyos-demonyo. Ang mga lalaking iyon ay mula sa bulwagan ng apoy, samantalang ako ay mula sa bulwagan ng tubig. Pagpapatuloy ni Wu Yazi. Kanina lang, nakakita ako ng isang hindi kilalang bagay malapit sa walang laman na ilusyonaryong banal na palasyo. Sinubukan ng ilang tao na agawin ito sa akin, kaya pinatay ko ang ilan sa kanila. Pagkatapos noon, hinabol nila ako. Wika ng bida, kaya hindi ba sila talagang hinahabol ka? Saad ni Wu Yazi. Madali kong mapatay silang 2. Pagkatapos kong patayin silang 2, malalantad ako. Kaya hindi ko na kailangang patayin sila. Sabi ng bida, hindi kilalang bagay. Ano iyon? Nag-isip ng sandali si Wu Yazi. Saad ni Wu Yazi. Dahil mga eksperto lang kayo sa langit ng kapalaran. Walang masama kung ipapakita ko sa inyo. Tuldok. Ito ang bagay. Saad ni Wu Yazi. Hindi ko alam kung ano ito. Pero masasabi kong maganda ito. Wika ng bida. Iskarlata na bato ng ambon. Tanong ni Wu Yazi. Alam mo ba kung ano ito? Wika ng bida. Oo, alam ko kung ano ito. Ito ay isang iskarlata na bato ng ambon. Medyo hindi karaniwan, pero hindi ito kayamanan. Dagdag pa bida, sa pinakamaganda, magagamit mo ito para mag-forge ng isang artifact na grado 5. Saad ni Wu Yazi. Imposible, nagsisinungaling ka ba sa akin? Hindi ako naniniwala. Walang paraan na ang isang bagay na hindi karaniwan o bihira ay hindi kayamanan. Parang aso ko pagkatapos kong itapon ang anumang bagay sa bahay. Wika ng bida. Dahil lang mahirap itong hanapin hindi ibig sabihin na ito ay isang kayamanan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, malaya kang mag-browse sa Aklat ng mga Diyos ng Sining sa Pasilyo ng Sining ng mga Diyos, pahina 761. Saad ni Wu Yazi. Oh, Aklat ng mga Diyos ng Sining. Sa tingin ko mayroon akong kopya. Agad ni Wu Yazi itong kinuha. Narito, saad ni Wu Yazi. Pinunit ko ang ilang pahina para sa papel de banyo, pero nababasa pa rin ito. I wonder if page 761 is still here. Nagulat sa kanyang nakita. Saad ni Wu Yazi. Naaksaya ko ang napakaraming pagsisikap sa basura na ito. Pinatay ko ang 1 dosenang lalaki dahil dito. Wika ng bida, sa susunod, dapat kang magbasa ng ilang libro bago ka makipaglaban. Tuldok. Saad ni Wu Yazi. Maglaho ka. Ayaw kong magbasa. Pinababasa ako ng matanda sa bahay ng mga bagay-bagay araw-araw. Halos naiinis na ako sa kamatayan. Wika ng bida. Baliw ka. Saad ni Wu Yazi. Kahit na hindi ito kayamanan, bihira pa rin ito. Malamang makakakuha ako ng malaking kita kung ibebenta ko ito sa aking mga kaibigan. Tiyak na hindi rin nila malalaman ito.
Maaaring nasa langit ka lang ng kapalaran, pero sino ang mag-iisip na magiging kaalaman ka? Pero mabuti ang kaalaman. Napatingin si Xiao Yu sa bida. Tuldok, wika ng bida. Oh, ito ang pakinabang ng pagbabasa. Kung papasok ka sa walang laman na ilusyonaryong banal na palasyo ng ganyan, tiyak na wala kang makikita. Saad ni Wu Yazi. Alam mo ba ang tungkol sa walang laman na ilusyonaryong banal na palasyo? Medyo, habang tahimik lang si Xiao Yu. Saad ni Wu Yazi. Sa loob ng daan-daang libong taon, maraming mga eksperto sa antas ng martial ancestor ang hindi man lang nakabasag sa 1,000 ilusyonaryong array sa labas ng walang laman na ilusyonaryong banal na palasyo at makapasok dito. Gayunpaman, may ilang nakapasok ng aksidente at nakabalik na may ilang magagandang bagay. Taning na, saad ni Wu Yazi. Gusto ba ninyong sumama sa akin? Tuldok, sabi ng bida. Ang 10,000 ilusyonaryong array ay hindi masyadong mahirap basagin. Gayunpaman, nasa langit lang tayo ng kapalaran. Maglalakad tayo patungo sa kamatayan. Mas gugustuhin kong huwag pumunta. Sa isip ng bida, mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang taong ito. Kahit na makakuha tayo ng ilang kayamanan, kukunin niya lahat ng ito. Saad ni Wu Yazi. Talaga bang kaya mong basagin ang 1,000 ilusyonaryong array? Hindi ka nagsisinungaling, tama ba? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung paano ito ginagawa? Papasok ako mag-isa. Kung makakahanap ako ng anumang magagandang bagay doon, magbabahagi ako sa iyo. Ano sa tingin mo? Wika ng bida. May higit sa 1,000 bahagi sa 1,000 ilusyonaryong array, bawat isa ay nangangailangan ng ibang paraan ng pagbasag. Maaalala mo ba lahat ng iyon, kung sasabihin ko sa iyo? Reaksyon ni Wu Yazi. Oh, tuldok, sa isip ni Xiao Yu. Dahil nagsasabi si Nia Li ng ganito, dapat may malalim siyang plano. Saad ni Wu Yazi. Paano ito? Dadalhin kita sa walang laman na ilusyonaryong banal na palasyo. Tutulungan mo akong basagin ang 1,000 ilusyonaryong array at magbabahagi tayo ng lahat ng 50-50. Wika ng bida. Hindi ako pupunta. Dapat tayong umalis sa lugar na ito, mabilis. Nagmamadaling sabi ng bida. Fair na. Saad ni Wu Yazi. Teka, wika ng bida. Ano iyon? Saad ni Wu Yazi. Kung hindi ka sasama sa akin, tiyak na mamamatay ka. Tuldok, sabi ng bida, nasa labas tayo ng mundo, hindi inaasahan ang kamatayan. Pero kahit na mamatay tayo, hindi naman iyon malaking bagay. Dagdag pa ng bida, gusto mo bang kumilos? Saad ni Wu Yazi. Siyempre hindi. Hindi ako isa sa mga taong walang katwiran. Masyadong maraming tao mula sa sekta ng Diyos-demonyo ang naglalakad-lakad sa paligid ng lugar. Pero tiyak na hindi kayo makakabalik ng walang proteksyon ko. Tuldok, dagdag pa ni Wu Yazi, dahil mamamatay ka rin naman. Bakit hindi ka sumama sa akin sa walang laman na ilusyonaryong banal na palasyo? Wika ng bida, hindi naman sa ayaw nating pumunta. Pero kung may nakakita sa atin kasama ang isang miyembro ng sekta ng Diyos-demonyo, mamatay tayo bilang mga traidor ng mga lahi ng tao. At hindi na natin iyon maaayos. Saad ni Wu Yazi. Makitid na pananaw. Ha! Sa pananaw ko, wala akong pakialam kung mula ka sa demonyo o sa lahi ng tao, basta hindi ka nagnanakaw sa akin, hindi ka kaaway ko. Sino mang nagnanakaw sa akin ay patay. Wika ng bida, kung iniisip ng ibang miyembro ng sekta ng Diyos-demonyo kung nakita kanila kasama ang dalawang tao. Ano ang iisipin nila? Reaksyon ni Wu Yazi. Kaya ano ang iminumungkahi mo? Wika ng bida, may isang paraan. Tanong na, saad ni Wu Yazi. Ano iyon? Sabi ng bida, narinig mo na ba ang lihim na pamamaraan na tinatawag na sakripisyo ng dugo ng demonyo? Saad ni Wu Yazi. Sakripisyo ng dugo ng demonyo. Hindi. Iyon ay isang malaking bawal para sa ating demonyo. Wika ng bida. Kung gayon, kalimutan mo na. Walang ibang paraan. Tanong ni Xiao Yu. Ano ang sakripisyo ng dugo ng demonyo? Tuldok.
Sabi ng bida, narinig ko lang ito dati sa mga tsismis. Paliwanag ng bida, karaniwan, ang isang tao mula sa demonyo ay nag-aalok ng ilang dugo bilang sakripisyo. Pinapayagan nito ang isang tao na magkaroon ng aura at hitsura ng isang demonyo. Sa ganoong paraan, madadaan natin ang ibang miyembro ng demonyo. Saad ni Xiao Yu, kung gayon, pwede niyang gawin sa atin ang sakripisyo ng dugo ng demonyo, hindi ba? Kailangan lang niyang magbigay ng ilang patak ng dugo, bakit hindi? Wika ng bida, hindi ko alam. Sa isip ni Wu Yazi, ang batang ito, iniisip ba niyang ang sakripisyo ng dugo ng demonyo ay ginagamit lamang para sa panlilinlang? Talaga bang alam niya iyon o nagpapanggap lang siya? Ang kapangyarihan ng sakripisyo ng dugo ng demonyo ay hindi dapat ibigay sa mga tao. Tuldok, wika ng bida. Kung hindi natin kaya ang panlilinlang, mas gugustuhin nating huwag makita kasama ang isang eksperto ng demonyo. Kalimutan mo na, feral na, sa isip ni Wu Yazi, pareho silang naglagay ng kanilang mga kaluluwa ng kapalaran sa isang lugar bago pumunta sa labas ng mundo. Kung namatay sila sa daan, mawawala ang epekto ng sakripisyo ng dugo ng demonyo. Huwag mo akong sisihin sa pagtawid sa ilog at pagsunog ng tulay, hindi lamang dapat magkaroon ng kapangyarihang ito ang mga tao. Saad ni Wu Yazi. Teka, tuldok, wika ng bida, ano iyon? Saad ni Wu Yazi. Naisip ko ng kaunti, gagawin ko ang sakripisyo ng dugo ng demonyo. Dagdag ni Wu Yazi, pero hindi ka pwedeng lumayo ng mahigit 1 kilometro mula sa akin. Hanggang sa makalabas tayo sa walang laman na ilusyonaryong banal na palasyo. Wika ng bida, ganoon na nga, saad ni Wu Yazi. Buti na lang, magbibigay ako sa inyong dalawa ng dugo ng demonyo. Inihagis ang bote, nasa salo ito ng wika. Okay, agad niya itong binuksan. Wika ng bida, paano mo iguhit ang inscription ng pattern array para sa sakripisyo ng dugo ng demonyo? Sa isip ni Wu Yazi, paano iguhit ang array ng sakripisyo ng dugo ng demonyo? Mukhang wala na siyang alam patungkol dito. Saad ni Wu Yazi. Sasabihin ko sa iyo, ganito ito, wika ng bida, ganito, patuloy ang pagguhit ng ating bida. Natapos na ng ating bida ang mga pattern. Saad ni Wu Yazi. Mabuti, na-activate na ang mga pattern. Ramdam agad ito ng bida. Reaction ng bida. Oh, sabay tingin sa kanyang kamay. Ang kapangyarihang ito. Mukhang hindi ordinaryo ang dugong lahi ni Wu Yazi. Gulat na, saad ni Wu Yazi. Okay, kumpleto na ang iyong sakripisyo ng dugo ng demonyo. Reaksyon ng bida. Oh, saad ni Wu Yazi. Ikaw naman ang susunod na itim na buhok. Reaksyon ni Xiao Yu. Binigyan din si Xiao Yu ng dugong lahi ng demonyo. Sa isip ni Xiao Yu. Talaga bang kasing simple lang nang sinabi ni Nieli ang sakripisyong ito ng dugo ng demonyo? Saad ni Wu Yazi. Teka, kumusta naman ang natitirang dugo ng demonyo? Wika ng bida, pinapanatili ko itong ligtas sa aking singsing na interspatial. Saad ni Wu Yazi. Okay, sa isip niya, kailangan kong mag-ingat. Pagkatapos nating lumabas sa palasyo ng Diyos na ilusyon ng kawalan, papatayin ko pa rin sila. Sa panahong iyon, makukuha ko na ang aking dugo. Kahit hindi maganda, wala nang magagawa, dahil kung babalik sila kasama ang dugo ng demonyo. Hahabulin ako ng mga eksperto ng lahi ng demonyo. Walang nakakuha ng sakripisyo ng dugo ng demonyo na nagkaroon ng magandang wakas. Ang sakripisyo ng dugo ng demonyo ay isang napaka-misteryosong bagay. Napakahalaga na ang ilang mga eksperto sa tuktok ng sekta ng Diyos ng demonyo lang ang nakakaalam ng tunay nitong gamit. Bukod pa rito, ang aking primordial na dugong lahi. Hindi ko hahayaang makuha ito ng mga tao. Kung sakaling mangyari iyon, bibigyan ko na lang sila ng ilang bagay bilang kabayaran sa susunod na pagkikita natin. Tuldok, saad ni Wu Yazi. Okay, fair na, pagsang-ayon ng bida. Oo, sabi ni Xiao Yu. Paano tayo magkukunwari ngayon? Wika ng bida.
Ayon sa narinig ko, kung i-activate mo ang dugo ng demonyo at papatakbuhin mo ito sa iyong katawan, maaari mong baguhin ang iyong pisikal na hitsura at aura. Tignan mo ako, nagbago ang tenga ng bida. Ganoon din ang mga mata. Saad ang bida. Okay, sabay takbo nito sa tubig. Reaksyon ng bida. Ha, wika ng bida. Wuyazi, anong lahi ka? Tagalahi ka ba ng kuneho? Saad ni Wuyazi, ikaw ang kuneho. Ako ay mula sa lahi ng rakon na may banal na dugo. Ang aming mga ninuno ay mula sa isang banal na linya. Naiintindihan mo ba? Sa isip ng bida, akala ko ay mula siya sa lahi ng rakon ng Siyam na impyerno. Lumalabas na mula pala siya sa lahi ng rakon na may banal na dugo. Ngayon na mayroon na ako ng sakripisyo ng dugo ng demonyo ng rakon na may banal na dugo. Ano ang gagawin ko dito? Napalilibutan ng dugong lahi ng demonyo. Ang kaluluwang kaharian ng ating bida. Nagkaroon ng reaksyon ng puno. Namukadkad na ang mga bulaklak nito. Nagkaroon din ng reaksyon ang pagpipinta. Ganoon din ang kanyang mga espiritu. Tuldok, sa isip ng bida, sa pag-ikot ng dugo ng demonyo ng rakon na may banal na dugo, nagsimulang kumulo ang aking kaluluwang kaharian. Ang isang primordial na dugong lahi ay tunay na isang pambihirang bagay. Nababalutan ng berdeng aura ang kaluluwang kaharian ng bida. Ipinakita ang 5 kaluluwa. May nabuo na naman na bago. Reaksyon ng bida. Oh, saad ni Wuyazi. Oy, umunlad ka ba? Tuldok, wika ng bida. Hindi ko alam kung bakit pero mukhang nagkaroon ako ng pag-unlad. Marahil ay nasa tuktok lang ako ng 5 kapalaran ng hindi ko namamalayan, at aksidenteng nagkaroon ng pag-unlad. Saad ni Wuyazi, marahil nga, fair na, pagsang-ayon ng ating bida, ang paglilinang ng isang eksperto sa lahi ng demonyo ay nakapaloob ng buo sa kanilang dugo. Sa tulong ni Wuyazi, nakumpleto ni Niyali ang sakripisyo ng dugo ng demonyo, nakatumbas ng pagkakaroon ng bahagi ng dugo ng demonyo ni Wuyazi. Kung ilalabas ni Niyali ang buong kapangyarihan nito, makakakuha siya ng paglilinang nakatumbas ng kay Wuyazi sa isang nakakatakot na bilis. Sa isip ng bida, bukod pa rito, si Wuyazi ay may primordial na dugong lahi mula sa isang banal na linya. Hindi mabilang na mga ninuno ni Wuyazi ang nagtago ng kanilang mga intensyon sa loob ng kanyang dugo. Kapag nabasag na ang lahat ng mga selyo ng dugo ng demonyo, makukuha ko ang kapangyarihan ng sinaunang dugong lahi at unti-unting babaguhin ang aking katawan. Sa pamamagitan ng muling pagbuo ng katawan, makukuha ko ang parehong pisikal na anyo ng anumang sinaunang espiritu ng demonyo na may dugong lahi. Nais kong malaman kung alin ang mas malakas na dugong lahi, ang Sage Emperor o ang Rakon na may banal na dugo. Tuldok, may nabuo na naman na panibagong kaluluwa. Saad ni Wuyazi. Hoy, umunlad ka na naman ba? Wika ng bida. Ano, dagdag pa ng bida. Nais kong malaman kung dahil ba ito sa mga teknik ng paglilinang na ginagamit ko. Sa isip ni Wuyazi, kalokohan, masyadong mapanganib para sa dugo ng demonyo na manatili sa katawan ng tao. Sa kabutihang palad, nasa 7 kapalaran lang siya ngayon, hindi niya magagawa sa akin ang anumang bagay. Dapat ko siyang patayin pagkatapos nating lumabas sa palasyo ng Diyos na ilusyon ng kawalan. Tuldok, lumipat sa isang lugar na maraming nilalang na papunta. Ang lugar na ito ay parang nabend sa hangin. Maraming tao ang nakapalibot dito. Paano makapasok? Dumating na rin ang grupo ng bida. Bakit hindi ako makapasok? Ang buong hanay ng bundok na ito, at ang nakapalibot na kagubatan, ay bahagi ng libo-libong ilusyonaryong array. Hindi madaling makapasok, sabi ng kuneho. Bakit ang dami ng mga tao ngayon? Parang nakatingin sila sa atin. Bahala sila, saad ng berdeng nilalang. Hindi maganda ang makipag-away sa kanila. 10 araw lang ang natitira para makapasok sa palasyo ng Diyos na ilusyon ng kawalan. Walang gustong mag-aksaya ng oras sa mga ganyang bagay. Galit na sabi ng kuneho. Tanga, tuldok, saad ni Wuyazi. So,
Paano tayo makapasok? Wika ng bida. Hindi pa panahon, maghintay ng 2 hanggang 3 oras. Sa tanghali, makikita ang pasukan sa palasyo ng Diyos na ilusyon ng kawalan. Reaksyon ni Wuyazi. Oh, saan ni Wuyazi? Saan ka pupunta? Wika ng bida. Wala, hintayin mo lang ako dito. Sa isip ng bida, dapat kong gamitin ang oras, lilinisin ko ang dugo ng demonyo na nakuha ko. Sabay na nag-cultivate sina Xiaoyu at ang bida, habang ipinakita ang palasyo ng Diyos na ilusyon ng kawalan. Nandito rin si Long Tianmin, kasama ang kanyang mga tauhan. Master, sabi ng tauhan ni Long Tianmin, napakahirap na masira ang libo-libong ilusyonaryong array. At bukod pa rito, maraming eksperto sa lahi ng demonyo dito. Bakit mo gustong pumunta rito ng personal? Sabi ni Long Tianming. Ang panahon at ang agos ay hindi naghihintay sa sinuman sa landas ng paglilinang. Ang palasyo ng Diyos na ilusyon ng kawalan na ito ay naiwan ng isang kataas-taasang eksperto, sino ang nakakaalam kung may naiwan silang karapat-dapat na mana sa loob. Hanggat may pagkakataon, susubukan ko. Long Tianming kalangitan ng Access Realm. Dragon Bloodline God Level Growth Demon Beast. Tuldok, sa isip ni Long Tianming. Ang pasukan. Habang nakatingin lang ang mga tauhan nito. Sabi ng kuneho, damn it, may mga gago. Lumilipad sa lugar. Hindi ko matatagalan. Lalabanan ko sila. Sabi ng berdeng nilalang. Hoy, huwag kang magpadalos-dalos, may mahigit 30 eksperto sa kalangitan ng Access Realm sa kanilang panig. Sabi ng kuneho. Mas kaunti ang mga tao doon. Pupunta ako para makipaglaban doon. Sige, nagsimula na ang labanan. Wika ng bida, masyadong maingay, tara na at tingnan natin ang palasyo ng Diyos na ilusyon ng kawalan. Umalis ang bida para pumunta sa ilusyonaryong palasyo. Habang naglalakad ang bida nakasunod si Wuyazi. Nagtataka ang bida, sabay lingon nito sa likuran. Wika ng bida. Bakit ka sumusunod sa akin ng ganyan kalapit? Saad ni Wuyazi, nasa kalangitan ng kapalaran ka lang. Maraming kalangitan ng Access Realm sa lugar na ito. Nag-aalala ako na baka makasagupa ka ng problema. Wika ng bida, huwag kang mag-alala. Makikita ko ang pasukan sa palasyo ng Diyos na ilusyon ng kawalan para sa iyo. Pero ipaaalala ko sa iyo na may kasunduan tayo. Hati tayo ng kayamanan ng 50-50. Bukod pa rito, digdig pa ng bida. Ako ang unang pipili. Saad ni Wuyazi. Walang problema. Sa isip ni Wuyazi, kukuha ko ang iyong singsing na interspatial, kapag namatay ka naman. Oo naman. Ipinakita ang ilusyonaryong palasyo. Habang naglalakad ang tatlo, may napansin si Xiaoyu. Saad ni Xiaoyu, niyalitingnan mo. Nakita na ito ng bida. Long Tianming, sa isip ng bida, sok, nakakainis na makita siya, hindi siya mabuting tao. Hindi naman nila ako makikilala dahil hindi ako nasa anyong tao, bakit hindi? Tuldok, wika ng bida, ang aura mula sa libo-libong ilusyonaryong array na ito ay lumalakas. May pasukan marahil malapit dito. Saad ni Wuyazi, teka. Hindi mo ba nakikita ang mga tao doon? Bukod pa rito, lahat ng mga taong iyon ay mga eksperto sa kalangitan ng Access Realm. Ayaw mo bang mamatay? Wika ng bida. Ano, sinasabi mo bang hindi mo sila kaya? Saad ni Wuyazi, nakakatawa, walang paraan na hindi ko sila kaya. Wika ng bida, kung ganoon, wala namang problema. Saad ni Wuyazi. Pero may mahigit 30 eksperto sa kalangitan ng Access Realm pa rin sa kanilang panig. Kung magkakaroon ng labanan, hindi maiiwasan ang problema. Wika ng bida, oo nga pala, kung ganoon, kalimutan na lang natin. Nakatayo lang ang mga taong iyon doon, hindi gumagalaw. Marahil ay nakita na nila ang pasukan. Nabigla si Wuyazi, wika ng bida, kung makapasok sila ng una, maaaring makuha nila ang lahat ng magagandang bagay. Magpalat tayo ng pwesto, saad ni Wuyazi. Huwag. Patuloy kang tumingin dito.
Kung makita mo ang pasukan, okay na. Tatabugan ko sila, kung hindi sila makikipagtulungan. Pagkatapos ng lahat, mga tao lang sila. Wika ng bida. Okay, maganda. Sabay labas ng pangil ng bida. Wika ng bida. Maghanap tayo. Habang naglalakad ang bida, papalapit sa ilusyonaryong palasyo. May hamarang sa kanila, sabi ng kalbo. Basura ng lahi ng demonyo. Umalis kayo. Kung maglalakad ka pa, huwag mo akong sisihin kung kikilos ako. Sa isip ng bida, isa sa mga tauhan ni Long Tiaming. Ngayon ay malapit na sila, malinaw kong nararamdaman ang mapagmataas na aura. Biglang pumunta sa unahan si Wuyazi. Sabay galit itong nakatingin sa kalbo. Saad ni Wuyazi, sino ang sinabi mong basura? Sa isip ng kalbo, ang batang ito, hindi ko matukoy ang kanyang paglilinang. Pero base sa dalawa pang nasa tabi niya na nasa kalangitan ng kapalaran, dapat ay nasa kalangitan ng kapalaran din siya. Sabi ng kalbo, syempre, basura ka, magkaroon ka ng mata, kung hindi, papatayin ko kayong tatlo. Saad ni Wuyazi, ano, ang lalaking ito na kalbo? Alam ba niya kung sino ang kausap niya? Wika ng bida, kalimutan mo na, Terra na. Napakaangas nila, sa isip ng kalbo. Ang batang ito ay dapat na may mainit na dugo. Saad ni Wuyazi, tao, binibigyan kita ng isang kapat na oras. Kung hindi ka pa nawala sa paningin ko pagkatapos noon, hindi ko hahayaang mabuhay ang kahit isa sa inyo. Tumawa lang ang kalbo. Napansin ito ni Long Tianming. Saad ng nito, ano ang nangyari? Sabi ng kalbo, iulat mo sa batang Panginoon. May 3 demonyo na nasa kalangitan ng kapalaran dito. Inutusan ko silang umalis, pero tumanggi sila. Wika ni Long Tianming, 3 maliliit na halimaw lang. Palayasin mo sila, sa isip ni Long Tianming. Hindi ko alam kung kailan magbubukas ang pasukan sa palasyo ng Diyos na ilusyon ng kawalan. Ang pagpatay sa kanila ay magdudulot lang ng hindi kinakailangang problema. At bukod pa rito, mas kaunti ang mga tauhan ko ngayong beses. Nahiram ko ang mahigit 200 mga eksperto sa kalangitan ng access realm niya kay Gu Heng. Kaya mas mabuting magtago muna dito. Sabi ng kalbo, opo, narinig mo ang aking batang Panginoon. Umalis kayo, nagtaka ang kalbo. Wika ng bida, nawala na siya, may naramdaman na kakaiba ang kalbo. Dahan-dahan siyang lumulutang. Saad ni Wuyazi, mukhang kailangan mong magkaroon ng mata. Ngayon, ayaw kong bigyan kayo ng isang kapat na oras. Hindi makapagsalita ang kalbo dahil sa pagkakasakal sa kanya. Galit na, saad ni Wuyazi. Ngayon, sino ang basura? Lila na ang mukha ng kalbo. Tinuluyan ito ni Wuyazi. Napansin ito ni Long Tianming. Bumagsak sa lupa ang katawan ng kalbo. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.